Isang magandang hapon o tanghali mga kaibigan. Meron naman tayong customer sa ngayon na itong gagawin, no? Ang motor na ito ay dito, dami tayong mga customer sa ngayon mga kaibigan. Yan, kasama natin na nato na. At doon si Batang Mechanics. May ginagawa din siya. Dito din si Manoy Bong. Ayan o, yan. May-ari ng motor na ito. Ang motor na ito mga kaibigan ay ginawa na pala namin ng trinabaho na ba namin. Pinalitan namin ng piston ring, valve seal at saka timing chain. Okay na ang makina. Tapos ang nagka-problema lasan ni mga kaibigan naman, sabi ng may-ari, kuryente. Paputol-putol at saka mahirap andarin. So sa ganitong motor mga kaibigan na Badja 100, magkakaroon tayo ng idea kung bakit. Kasi ang motor na 100 mga kaibigan na Badja, di primary siya, di primary. Kaya kapag di primary siya, may posibilidad na yung primary niya humina na ang supply o malapit na masunog. Kaya ang gagawin natin sa ngayon, magpapalit tayo ng CDI na 4-pin. CDI na 4-pin, Lipan 110. Ano? Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-install sa ganitong CDI na 4-pin. Okay, aton pakisuyo na pagmasdan para makakuha tayong ideya at matuto. Okay. Ang ating CDI ay 4-pin. Dito sa motor natin, mula sa ating stator, dito itong wires na ito. Itong wires na ito ay galing sa ating stator, ano? Ngayon, ang kanyang primary mga kaibigan, ito yung ating ito yung supply kulay black. Red. Solid na red mga kaibigan. Ang gagawin natin ito sa kulay ng ating wires na galing sa stator, ito yung primary. Basta makita kayong wires na kulay pula, ito yung primary natin. Kaya tanggalin natin sa pagkabalot. Dahil may gagawin tayo nito mga kaibigan. Ang gagawin natin dito ay battery operated natin. So ibig sabihin hindi na tayo kukuha ng supply sa ating primary. Kukuha na tayo ng supply dito na sa stator mismo. Stator na mismo mga kaibigan. Tanggalin natin ito sa okay. Ang gagawin natin dito sa kulay pula, tatanggalin na natin siya sa pagkasakit. Ayun mga kaibigan, no? Yan. Ito yung kulay pula natin na wires. Para ma-battery operated natin, tanggalin na natin siya. I-cut off na natin siya. Para okay. Ngayon, tanggalin natin ito. Ano ba mo siya napawilding na ganda? May ako ng motor, di ba? Pinapawilding ko. I-cut na natin mga kaibigan ang kulay pula. Gobrom ina. Ha? Hindi na gobrom. Siguro nga ito ni. Timon ang gawin mo, Timon. Ha? Timon. Magaling naman. Ha? Okay, tapos pagkakan natin mga kaibigan, electrical natin.
pa-electrical ah. Pangalan tengah. Kan kamu udah sapa bu. Okay. Tapos sa uli natin mga kaibigan. Sa uli natin. Sa uli natin sa pagkasakit. Yan. Tapos ang wires natin pinutol mga kaibigan. Okay. Alamin muna natin kung ano-ano mga function ng mga wires na ito. Ang 6 na wires na ito para magkaroon kayo ng ideya. Basahin natin o alamin natin. Itong kulay dark blue o parang ano na green. Hindi masyado gaya nito. Ito yung ating neutral light. Indicator light ng neutral light. Ito naman ang nakikita natin na blue na may stripe na yellow. Blue na may stripe na yellow. Itong ating ano. Ito yung ating ground ng Kawasaki. Ground. Yan. Ground ng Kawasaki ito mga kaibigan. Tapos itong blue na may stripe na puti, ito yung ating charging system. And ito kagaya ng ibang motor na kung blue na may stripe na puti ay pulser ito, pero dito, ito yung ating charging system. Ito naman ang kulay yellow, ito yung ating light coil. At ito namang puti na may stripe na pula, ito yung ating pulser. At ito namang kulay solid na pula, ito yung ating primary. So sa pagbabattery operated, ito ang lalagyan natin ng supply kasi ito ang magbibigay supply papunta doon sa ating CDI. Okay, nalaman na natin. Okay, proceed na tayo sa ating CDI kung paano natin ilalagay sa tama. Yun. Okay. Okay, dito hahanap tayo ng supply na galing mismo sa susian. Dito sa supply na galing sa susian ng ating motor, dito sa ating headlight, na kapag in-on natin ang susi, makakita tayo ng kulay puti dito sa susian. Kulay puti sa sakit ng ating susian. Tapos kulay brown. Yung kulay brown na yon, doon natin itatap ito. Yung solid natin na pula. Na pag unang ating susi, masupplyan yung kulay brown, magkakaroon din ng supply ang ating CDI. Kaya hanapin natin kung basta kulay brown, sigurado yan, galing mismo yan sa susian. Yan tinatawag na accessory wires. Susi. I-direct lang natin. Susi na. May susi siya. Okay. Okay, ito na mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo. Okay, na wires. Okay. Itong solid na, itong brown, ito yung sinasabi ko sa inyo na accessory wires. Tapos ito naman na puti, ito yung galing sa ating battery na output ng ating regulator. Tapos ito, blue na itim na may stripe na puti, ito yung tinatawag natin na kill switch. Na kapag in-off natin ang susi, madidikitan ito ng ground, mamamatay ang under ng ating makina. At itong katabi niya na kulay blue na may stripe na yellow, ito yung ground natin. Kaya hanapin natin ang kulay brown at doon natin itatap yung ating kulay pula.
Yun. Okay, dito mga kaibigan, meron siyang malapit dito na pwede natin mapagkukunan. Okay, ang pwede natin mapagpakukunan ng supply natin dito mismo sa ating flasher relay. Okay, ito flasher relay mga kaibigan. Ito yung ating flasher relay. Huwag kayong magkakabit dito sa kulay orange. Kaya ang kulay orange na ito mga kaibigan, ito yung ating output ng ating relay. So kung dito tayo maglalagay ng supply ng ating CDI, magkakaroon ngayon, magkakaproblema ngayon, magbi-blink siya. So ang under ng ating motor ay paputol-putol. So hindi tayo dito maglalagay, dito tayo sa solid. Na kapag tinislight mo yung kulay brown, maintain ang sigang kulay brown. Pero dito ano siya, nagbi-blink siya. So dito tayo maglalagay sa ating brown. So iko-connect lang natin dito. At kung papansin niyo, hindi na tayo gaano kumuha ng ng wires na mahaba sapagkat malapit lang siya dito. So dito na natin siya ilalagay sa ating kulay brown na wire dito. Yun. Yan. Okay. Balatan natin. Wala pala akong pambalat ng nawara. Nawala kasi kinuha yata. Yan, nabalatan na natin. Kailangan natin mabalatan. Tapos, okay, dito tayo sa ating brown. Okay. Ito yung supply na once na sinusi mong makina mo o motor mo, yung susian mo, magkakaroon ito ng supply. So bakit siya tinatawag na accessory wires? Pag sinasabing accessory, marami yan. Marami. Kung sa tindahan, maraming mga display ba. So ito, marami din siyang sinusuplayan. Flasher, signal light, kaya bosina. So dito na natin siya ilalagay. Dito natin siya ilalagay sa ating kulay brown. Yan. Okay na, ilagay na natin mga kaibigan. Okay, nakalagay na. So itong stock niya na CDI, yan. Itong ating stock na CDI, atin lang bunutin. I-unplug lang natin. Ayan o. Unplug lang natin. Tapos, tingnan muna natin kung tama ang pagkasunod-sunod. Ilagay natin. Ayan o. Tapos, iharap natin ang CDI sa atin. Ganyan. Kapag nakaharap sa atin ang CDI, dali, kay medyo butang tadi sa rapik eh. Yon. Yan. Daw. Ay, CDI. Hindi masyado makita. Yung agad ng kamay. Okay. Okay. Dito ang ating CDI. Okay. Klaro. Kapag nakaharap sa inyo ang CDI, okay. Dahil na ito siya, battery operated na siya mga kaibigan. Okay. Kung nakaharap sa atin ang CDI natin, itong kulay puti na may stripe na pula, ito yung ating pulser. Okay, tuturo ko sa inyo para mas maintindihan natin. Ito yung ating pulser. Tapos ito naman solid na black. Ito ang ating supply ng ating ignition coil. Dito. Ito mga kaibigan. Okay, hindi ka makita. Ito nagsusupply, ito sinusuplayan niya, ito ang ating ignition coil. Okay, yung solid black na wires. Yan. Okay, balik tayo dito sa
Yun. Okay. Solid na pulser, black, pula na strip na puti. Tapos solid black. Ito yung ating ignition coil. Tapos ito yung ating primary. Solid na pula. So hindi na siya ngayon primary sapagkat pinutol na natin ang primary. Kumuha na tayo ng supply dito sa ating regulator. No. Ang nagpapagana ng ating CDI ngayon ay hindi na primary kundi galing mismo sa ating supply ng ating regulator. So, sakto naman mga kaibigan. Ang supply sa baba pala ng pulser ito, sa baba ng pulser ito yung ating tinatawag na ground. Sakto naman. Tapos, itong solid na ignition coil. Tapos ito, ang supply ng ating CDI ay itong kulay pula. Okay na. Ngayon, susubukan natin kung magkakaroon ng supply doon sa high tension wire. Kaya pabadyakan natin kan manibong. Mayari. Tingnan natin kung mayroon ng supply. Subukan natin, dapat may lumabas na kuryente dito mga kaibigan sa atin high tension wire. Okay. Ngayon, dapat magkaroon ng kuryente. Sige na po. Sorry. Wala pa yata i-direct muna natin ang susian. Hindi pala nadala ng may-ari mga kaibigan ang susi. Kung papansinin natin, ayan naka-off position pa. Naka-off. Kaya ang gagawin natin, i-direct muna natin. So, paano tayo mag-direct yan mga kaibigan? Okay. Ganito lang yan. Hanap tayo ng bagay. Itong kulay brown at puti, pagdikitin lang natin. Pagdikitin natin. Yun. Okay, dito sa susian mga kaibigan, ayan. Kulay puti, galing yan sa ating battery. At kulay brown. So, ibig sabihin, kapag mag-direct kayo, pagdikitin lang natin. Yung puti at saka brown, pagdikitin natin. So, pwede tayo maglagay ng wires. Dito. Yan. Tapos dito din. Pagdikitin lang natin sila mga kaibigan. Yun. Tapos, pag napagdikit natin, ibalik na natin sila sa lagayan. Yun Yan. Ganyan lang. Tapos subukan tayo muli dito. Doon, padyakan natin kung may kuryente na. Okay, dito na tayo sa high tension wire. Dapat may lumabas sa kuryente mga kaibigan sa ating high tension wire. Sige na po. Mayroon na mga kaibigan, lakas. Okay. Sige. Yan. Okay. Sige na, may bang isa pa. Sige na. Ayun. Lakas. Okay mga kaibigan, good na yan. So maglalagay na tayo ng tangke para mapatunayan natin na talagang under na. Ito na mga kaibigan, natapos na natin, paandarin natin. Ayan. Ayan na mga kaibigan, ganda ng andar. Oh, an oil, sandali, an oil. Ayan mga kaibigan, ang ganda ng andar ng ating motor. Yun. Kaya maraming salamat mga kaibigan sa panonood. Pakisuyo na lang na mag-upload sa o mag-subscribe at mag-pindot na lang sa notification bell para
makatanggal ng aming mga pagod ba sa pagka-content. Maraming salamat. Thank you. Okay, subscribe. Thank you very much.